Okay, good morning mga ka-SF, mga ka-ibon. Kumusta kayo? Dito tayo ngayon sa loft. Pinalabas ko na yung mga ibon natin dito sa ating bilaran. So, ang magiging topic natin today is yung pagpupurga. Gaano ba ka-importante yung pagpupurga? Pero bago ang lahat, magpalipad muna tayo, okay? Okay mga ka-SF, mga kaibon, ito tayo. So gaano ba ka-importante ang pagdi-deworm ng mga ibon natin? From the time na maiwin natin sila, kailan tayo dapat magpurga? Kasi unang bigay natin pagpupurga, tapos at kailan dapat masundan? From the time na nag-win sila hanggang sa mag-settle. So ako mga ka-SF, mga kaibon, so talang ibon ko naman, hindi naman sila bumababa dito sa lupa, hindi naman sila nakakakain ng kung ano-ano. Ang ginagawa ko, ang pag-start ng pagpupurga po sa kanila, pagdating nila naman 2 months old, yan, pagka nakita ko na sila malakas kumain, kasi from the time na inalis ko sila sa kanilang magulang, siyempre ang kinakain naman nila malinis, lahat yung intake nila orally, yung tubig, wala tayong nagiging problema. So pagdating ng 2 months, hindi talaga malakas na sila kumain, nagbibigay na rin ako ng papurga. So ang ginagawa ko talaga is individual, hindi flock ang pagbibigay ko ng pagpupurga. Pero pagka gusto kong mabilis at kapag papurga tayo agad, ganun ang ginagawa ko, nagpa-flock tayo. So ang talagang gamit ko before pa is yung in and out, yan. Pero this time meron ako na-discover yung pang flock naman, yung kanilang bastinero. Okay, so mamaya papakita natin kung anong klase yun. So pang flock naman siya, meron namang paano mag-administer, kung paano gagawin at gaano kadami ang kayang ipurga isang sachet. So yun nga, kung kailan nga pala tayo nag-umpisa, 2 months old, then after 2 months ng first dose ng pagbigay natin ng pangpupurga, nagbibigay na naman ako ulit at least 2 months pala bago mag-start ang training. So para kung mag-umpisa ang training, malinis na sila, then i-repeat naman ako ng second na pagpurga natin after 15 days. Okay, so mga kaya mga kibon, mamaya na lang ulit, no? Pero this time hindi pa ako magpupurga kasi nung nakaraan nagpurga na ako doon sa mga unang batch ko. Tapos itong mga late bred natin ibon, palalakasin ko lang at pag naturuan na natin sila dito sa ating and then tayo na magbibigay na tayong pamburga sa kanila. Okay, so meron pa tayong 6 na young bird na kailangan turuan dito mga kasa. Pero kung hindi talaga kakayanin, hindi na natin sila tuturuan. Tapos baka ibenta na lang natin sila. Okay, pero mga yan, pang PFC natin. Okay, so paano mga kaya mga ibon, update na lang ako ulit mamaya pagka nakapagpakain na tayo. Ayusin ko lang yung mga pakain na at inom na nila. Okay, okay mga kaya mga ibon, I'm back. So yun nga, yung topic natin ngayon is regarding kung gaano ka-importante yung pagdidiworm sa mga ibon natin, lalo na after mag-win hanggang sa makapag-settle tayo. Kasi pag nakapag-settle na tayo ng ibon, yan naman yung time na nagpupunta-punta sila kung saan nagtutuka-tuka. So kailangan natin ma-flush out yan, lalo na pagka malakas na sila magkakain ng mga grits o yung mga minerals na ina-intake nila, kasi hindi naman tayo nakakasigurado kung gaano kalinis yan.
Although may proseso yan kung paano linisin, pero still, no, meron pa rin mga microorganism pa rin na pwedeng na isasama, at pagka na kain nila yan, magmumultiply yung mga bulate. Anyway, so ang sistema nga natin, no, after 2 months nila, 2 months old ng mga ibon natin, yun, subukan na natin na mabigyan ng pang deworm ng ating mga ibon. Tapos 2 months before mag-start ang training ng mga club training, let's say north or south, yan naman yung tayo na magbibigay tayo ng ating yung kanilang naman tawag dyan, yung proper dose ng ating pagbibigay ng pang-deworm. Okay? So after nang maibigay natin yung ating deworming, magre-repeat tayo after 2 weeks. So mga 15 days repeat tayo. Para by the time na 1 month and a half mag-start ang club training, ang ibon natin na malinis na. Okay? Kasi bakit tayo nagde-deworm? Ang use ng deworming is para malinis yung bitukan nila. Kumain sila ng kumain, may gana sila. Kasi ang ibon na may bulate, kakain lang yan sila, pero hindi ma-absorb ng hindi ma-absorb ng ibon ang kinakain nila. Minsan mapapansin nila yung dumi nila, basa, or mahina ang digestive system nila, hindi malakas. Okay? So yun ang napaka basic, no? Yung bakit tayo magbibigay ng deworming. So ito naman, yun nga, nasabi ko nga kanina, ang una kong ginagamit talaga in and out. So siyempre medyo napapagod din ako, pero kung kukunti lang ibon, okay lang yun. So sa in and out naman, pag binigyan nyo na, susuka yung ibon, mapapansin nyo, may suka siya, may sakwet din, makikita nyo yung mga tapeworm, no, kung meron man. So ngayon, although ilan lang naman yung ibon natin, ang gagawin ko ngayon, ang gagamit ako ngayon, ito, Bastonero Plus. So pang-fit siya. So ang isang sachet, may mix sa 1 galon. Although ang ibon natin, ilan lang naman, so tansyahan na lang kung ilan. Let's say, meron tayong 18 to 20 birds, so tatansyahan ko na lang kung ilan. So dito naman, naka-indicate dito, ang isang sachet, yun nga, i-mix lang sa 1 galon, tapos matapos ng 2 linggo, gawin ulit ito. So yun nga, 2 weeks. At 2 linggo at gawin ito every 2 months. So ito, applicable to sa mga may pusa. So applicable ito sa mga tawag dito sa manok, kasi lagi sila nasa range. So kung nagtutuka-tuka sila, ito talaga yung binibigay, mas maganda talaga sa mga manok kung ang manok nila is nasa range mo. So yun lang mga ka-AS at mga ibon. Ito naman hindi naman ito ads ng although inaano ko lang, kumbaga pinopromote in a way na meron tayong mga mag-iibon na meron silang option, mas madaling mabili kasi nasa poultry supply lang. Okay? So paano mga ka-AS at mga ibon? Asikasuhin ko muna yung ibon natin. Hanggang dyan na lang at thank you ulit sa pagsubaybay. Okay? Bye!
6210 tsaka si Bunso White Flag. Okay, after feeding, ito na ang ginagawa natin. Sa bilaran na sila. Si Bunso at si 62 ayaw pumasok sa bilaran natin.